Liburan dulu guys. Nyobain mandi lava. Ternyata seru juga, panasnya mantul. Uunahan ko na kayo mga kababayan na hindi naman ako nandito para magpaka self-righteous o magbanal-banalan. Bilang mga ngaral, nais ko lang warningan kayo sa mga bagay na hindi natin alam, lalo na sa mga hindi nagbabasa ng Biblia. Ang video na ito ay kumakalat sa social media o baka ikaw o isa sa mga kaibigan mo ang nagsishare pa ng ganito na tila tuwang-tuwa pa sa AI video na ito na nag-i-enjoy sila sa hell. Marami pong mga videong ganito ang nagagawa ng AI na pwede mong i-insert ang sarili mong video. Biro mo, pinagtatawanan mo yung isang bagay na hindi mo naiintindihan. Walang pagkakaiba na parang pinagtatawanan mo yung sinasakyan mong eroplano na magka-crash sa bundok. Hindi po biro ang mapunta sa impyerno at kung gagawin mo itong joke-joke, meron kang dapat malaman kahit na ito ay pabiro. Ang sabi ng Biblia sa Bilang chapter 14 verse 28, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong mga sinasabi ninyo. Naiintindihan po ba natin ang verse na ang ibig sabihin ay kung ano yung sinasabi natin, yun ang mangyayari sa atin. Kaya kung sinasabi natin na tayo ay nag-i-enjoy sa hell, baka nga yun ang mangyayari sa atin. Dahil ayon sa verse na yan na isa sa ugali ng Diyos, kung ano yung sinasabi mo, yun ang gagawin niya sa iyo. Kaya mga kababayan, hindi po biro ang mapunta ng impyerno. Ang pagpunta po sa impyerno ay pinakamalaking disaster na mangyayari sa buong mundo sa future. Walang katapusang pagkasunog pero hindi ka mamamatay. Ang sabi ng Biblia, sila'y susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Meaning kapag magpakailanman, wala pong katapusan. Walang katapusang sunog ng katawan. At sinabi rin ng Biblia, inihagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ang pagngangalit ng ngipin ay sobrang sakit, sobrang hinagpis. Yun nga lang matalsikan tayo ng kumukulong mantika, masakit na, lalo na kung forever kang itapon sa dagat na apoy, pero hindi ka mamamatay. Kaya hindi po magandang biro ang mapunta sa impyerno. Ito ang pinaka-worst na pangyayari sa buhay ng tao na mangyayari sa future. Ngayon, bakit ko sinasabi na ito ay totoong mangyayari sa future? Dahil sinabi na po ito ng Biblia. Kung babasahin natin ang Pahayag chapter 20 verse 13, inuluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, inilabas din ng kamatayan at ang Hades na mga patay na nalagak sa kanila. Inatulan ng lahat ayon sa kanilang mga gawa. Pagkatapos ay tinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ay pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang sabi diyan, yan daw yung ikalawang kamatayan ng tao. Kamatayan means forever kang malayo sa Diyos kapag wala ka kay Kristo. Kaya hindi po iisang malaking joke-joke ang mapunta sa impyerno na siyang pagsisisihan mo balang araw. Pero ang good news, kung forever ang impyerno, forever din ang kapatawaran na inaalok ni Kristo kung mananalig po kayo sa Kanya. Ang tanging solusyon dito ay panampalatayanan mo yung ginawa niya sa krus na ikaw ay Kanyang kayang patawarin forever. Babasahin natin ng Hebreo chapter 9 verse 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Again, naiintindihan niyo po ba ang sinasabi mismo ng verse? Maliwanag diyan na ang kapatawaran ng kasalanan natin kay Kristo ay magpakailanman. Magpakailanman means walang katapusan, kaya pang forever pala ang kapatawaran ni Kristo. Ang maliwanag diyan kung pananampalatayanan mo si Kristo na kaya niyang patawarin ang iyong mga kasalanan forever,
Ang impyerno ay forever, pero yung kapatawaran ni Kristo ay forever. Kaya ang warning sa iyo kaibigan, kung di ka pa siguradong ligtas, simulan mo nang lumapit kay Kristo bago maging huli ang lahat.